Buti na lang hindi nabasag, kundi wala na akong makakain kundi instant noodles ngayong buwan. Bigyan kita ng 5 milyong piso. Basta maging live-in husband ka lang sa akin ng 6 na buwan. Miss, magkakilala ba tayo? Ikaw si Jiangze, di ba? Oo. Ikaw, binili na kita. Nandyan na, Kuya Jiang. Paano? Maglabanan tayo kung sino ang mas mataas umihi? Sige. Sige, pero kung matalo ka, may parusa ka. Sige, simulan na. Mahina ka, bata ka pa, bakit ang hina ng katawan mo? Halika, parusahan kitang tawagan ng ad sa pader na ito. Mayaman na babae, nag-aalok ng live-in husband. Hindi, nakakahiya ito. Ano ba yan? Ako na ang tatawag para sa iyo. Ikaw ba? Ako si Ding Yao, na naghahanap ng live-in husband. Chairman ng Ding Shu Group. Ang pera sa loob nito ay ang iyong paunang bayad. Ang daming pera, isa lang akong delivery rider. Ano ang habol mo sa akin? Maliban sa pagiging tao, ano pa ang natitira sa iyo? Delivery. Hindi mo na kailangang mag-deliver sa labas. Ikaw, binili na kita. May girlfriend pa ako? Yang girlfriend mo, hindi pa naman asawa, di ba? Hindi pwede? Hindi ko magagawa isang bagay na makakasakit sa girlfriend ko. Ito ang calling card ko, aantayin kita. Huwag kang umalis. Yiran, bakit ka nandito? Siya rin ang tawag kong takeout. Ang puting manok sa tindahang ito ay malambot. Gusto mong tikman? Ang pangit mo, Kuya Nian. Yiran, Araw-araw ka kung saan-saan. Ang baho mo. Hindi ka rin kumikita ng malaki. Ang tatay at nanay mo, nakasalalay pa sa'yo para buhayin. Hindi yan baho, mahirap lang. Simula nang sumama ako kay Kuya Nian, ngayon ko lang nalaman kung anong klaseng pagkalalaki ang dapat meron ang isang lalaki. Ikaw mismo ay hindi kaya, hindi mo ba alam? ang Yiran. Sa loob ng 3 taon, kinain at tinirhan mo ang akin? Bawat sentimo na kinita ko ay ibinigay ko sa iyo? Paano mo nagawa sa akin ito? Iyong kakarampot na pera, hindi nga makabili ng isang bag. Nakuha mo pang sabihin? Di ba sabi mo hindi ka nagmamalasakit kahit wala akong pera? Iyon ay dahil hindi pa ako nakakahanap ng mas mabuti. Ngayon kasama ko na si Kuya Nian. Bata, ito ang iyong tip. Umalis ka na. Mabahong delivery rider. Kuya Nian, ang laki ng iyong puso. Meng Yiran, talaga bang iniisip mong maghihirap ako habang buhay? Ikaw, hindi mo siguro iniisip na makakabangon ka pa, ano? Pera lang naman, hindi ba? Ibibigay ko sa iyo. Nakakita ka na ba ng ganito karaming pera? Nakakita ka na ba? Saan mo nakuha ang ganito karaming pera? Bata, ngayon hindi. Ikaw ang umagaw sa aking kasintahan. Ikaw ang pumulot ng aking pinagtapon. Pinagpapawisan ako sa pagde-deliver ng pagkain. Hindi ba para lang pakasalan siya? Pero umalis siya kasama ng iba? Para saan pa ang pagde-deliver ko? Ang isang dakilang tao ay isinilang sa pagitan ng langit at lupa. Paano naman mawawalan ng pag-asa dahil sa pagtataksil ng isang babae? Paano naman mawawalan ng pag-asa? Kikita kong kakaiba ang iyong buto. Roon akong isang libro dito. Ang Nine Dragon Secret Art. Kung matututunan mo ang Nine Dragon Secret Art, ilang pera man ang gusto mo ay makukuha mo. Ilang babae man ang gusto mo ay magkakaroon ka. Binata, ang aklat na ito ay gawa ng 9 na dragon, isang nilikha ng kaliskis ng dragon. Basta, kainin mo, magiging isang henyo ka. Wala ang may-ari ng bahay. Kangche, bakit ngayon ka lang nakabalik? Matagal na akong naghihintay sa iyo. Nasira ang aking computer. Maaari mo ba itong ayusin para sa akin? Oo, sige. Ate Yingrong, naayos na. Bunso, ang galing mo talaga. Ate Yingrong, tingnan niyo po. Hindi nga ako nahihiya. Bakit ikaw pa ang nahiya? Hindi. Kung gayon, sabihin mo, maganda ba si ate? Maganda. Kung ikukumpara sa nobya mo, Wala na akong nobya ngayon. naghiwalay na kayo? Kung gayon, ako na lang ang magiging nobya mo. Ipaliwanag mo. Gusto mo ba ako? Ate Yingrong, huwag niyo na akong biruin.
Isa lang akong delivery rider. Galing pa sa probinsya ang pamilya ko. Wala ring pera. At may sakit pa ang tatay ko. Hindi naman ibig sabihin yan ay lagi kang malungkot. Halika, pasasayahin ka ni ate. Ate Ingrong, naayos ko na ang computer mo. Kailangan ko nang umalis. Napalitan ng may-ari ng susi ang kwarto mo. Saan ka matutulog ngayong gabi? Ako. Hindi kaya, wala ka na namang pera para sa renta? Planong matulog sa pasilyo, buong gabi? Ayaw. Okay lang kung pagtiisan ko. Ang kama ni ate ay napakalaki. Gusto mo hatiin ko sa dalawa? Hindi ate, hindi ako ganong klase ng tao. Kuya, ano ba ang iniisip mo? Hindi rin naman si ate, basta-basta. Ako, tinuturing kitang tunay na kapatid. Naawa ako sa'yo. Hindi. Kung gayon, dito ka na lang kay ate. Mamalagi ng 2 araw. Kangche, Ate, tulong. Ayoko. Wag mo akong hawakan. Tulong. Wag mo akong hawakan. Tulong. Tulong. kayo? Anong ginagawa nyo? Nobya mo rin ba siya? May utang siyang 300,000 sa amin. At nandito kami para maningil. Siya ang naglagay ng bitag. At niloko niya ako para pirmahan ng kontrata. Pakiusap ko yan. Wag mo na akong pahirapan. Pwede naman. Basta sumali ka sa guild ko. Hindi lang kita hindi pahihirapan, sisiguraduhin ko pang sisikat ka ng husto. Ano sa tingin mo? Halika, pirmahan mo ang kontrata. Ikaw ang pumirma ng kontrata sa kumpanya, at dahil hindi mo naabot ang target mo, may utang kang 300,000 sa kumpanya. Kuya niyan, magpapalabas ako ng live at magtatrabaho ng husto para kumita. Pakiusap, palayain mo na ako. Ikaw, kikita ng 300,000 sa live streaming lang? Sa ngayon, ang katawan mo lang ang may halaga. Mga kapatid, laruin niyo siya. Tulong. Huwag niyo siyang hawakan. Paring hindi mo alam. Ganyan din ang nangyari sa ex-girlfriend mo, si Mengiran, kaya napasa akin siya. Papatayin kita. Kagaya mo, isang hamak na mahirap, magde-deliver lang habang buhay. Paano mo ba malalagpasan ang ganitong kagandang live stream? Ano ito? 9 Dragon Secret Technique. Kung kakainin mo ang librong ito, hindi kita papatayin. Kung kakainin mo ito, magiging isang henyo ka. Sige, kakainin ko. Tingnan nyo, sarap na sarap siyang kumain. Masarap nga. Salamat sa pagtulong sa akin para makumpleto ang 9 na dragon na lihim na sining. Ulol, ayaw mo nang mabuhay ah. Kuya, wag, nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Ayos ka lang ba, kuya? Kapag kinain nyo ito, palalayain ko kayo. Sige, aminado ako. Kuya? Kuya? Ayos ka lang ba? Kuya? Napakasama, yang batang yan, wag lang siyang mahulog sa kamay ko. Papatayin ko siya. Papatayin siya. Hindi niya lang basta palalampasin ito. Ate Ingrong, huwag kang matakot. Ang mga utang mo, tutulungan kitang bayaran. Tutulungan mo akong bayaran? Wala ka ng tirahan, paano mo ako matutulungang magbayad? Mukhang kailangan ko na lang ibenta ang sarili ko. Hello, Dingyaw? Pumapayag ako na maging manugang mong lalaki na nakatira sa bahay ninyo. Kung gayon, simula ngayon ikaw ay akin na. Sumakay ka. Hubarin mo ang damit mo. Ano? Hubarin mo ang damit mo. Sa telepono ay nilinaw ko na sa iyo. Sinabi ko ng malinaw na, magpapanggap lang akong manugang mong lalaki. Hindi ako magbibigay ng anumang serbisyo. Jiangze, ngayon, akin ka na. Kung anong ipagawa ko, gagawin mo. Pero hindi naman pwedeng seryosohin iyan. Ang ganda ng panaginip mo. Sabi ko, hubarin mo ang damit mo. At isuot mo ito. Tutal ngayon, ikaw ang manugang ng pamilya Dingjia. Ang bawat salita at kilos mo ay nakakaapekto sa mukha ng pamilya Dingjia. Huwag kang gumawa ng kahihiyan. Ganun po ba? Salamat, amo. Simula ngayon, tawagin mo akong Yaw-Yaw. Huwag mong ibunyag ang sikreto. Sige po, yaw-yaw. Maganda rin pala ang katawan niya. Ito ang bahay ko. Mamaya pagpasok, huwag kang masyadong magsasalita. Kinakausap kita. Narinig mo ba? Saan ka nakatingin? May masamang pangitain ka.
Ikaw! Bastos! Ibig kong sabihin, may dilim sa iyong mga mata, may masamang pangitain. Ito ay isang malaking malas. Ikaw lang, marunong panghula ng kapalaran. Mag-ingat sa sasakyan. May matigas na bagay. Tumama sa akin. Ay, ang cellphone, ang cellphone. Sabi ko na nga ba, may masamang mangyayari sa iyo. Tama nga ang sinabi mo. Sino ang gustong pumatay sa iyo? Alam ko kung sino ang gustong pumatay sa akin. Naspray ng paa ko. Huwag kang matakot, tutulungan kitang gamutin. Ano ang gagawin mo? Nabali ang buto ng iyong binti, tutulungan kitang ayusin. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Naayos na. Subukan mo, kumusta na? Hindi na masakit. Ihatid mo ako sa loob. Lola, Tito. Ito ang aking kasintahan, si Jiangze. Magandang araw po, Lola. Magandang araw po, Tito. Ikaw, gulagulanit. Malungkot ang muka. Pangit. Karapat-dapat ka bang maging manugang sa pamilya ding? Yaw, bakit ka nakahanap ng lalaking ganyan kahina? Naalala ni Tito na mataas ang iyong pamantayan. Ano ang iyong trabaho? Ako po ay nagde-deliver ng pagkain. Yaw. Binigo mo ako. Paano ka nagpakababa sa isang amoy pagkain na delivery boy? Yaw. Ganyang manugang na umuwi sa bahay. Talagang mangangahas kang iuwi? Sinasabi ko sa iyo, may sakit ang iyong ama. Kapag nalaman ng iyong ama, diretso siyang mamamatay sa galit. Tito, Lola, si Jiangze ay kahit mahirap ang pinanggalingan, siya ay may mabuting puso, matapat, masikap, at isang bihirang mabuting asawa. Tito, Lola, si Jiangze, kahit mahirap ang pinagmulan niya, mabait ang puso niya, tapat at may paninindigan, masikap at may ambisyon, siya ay isang magaling na asawa. Yaw. Talagang nagpapakababa ka. Oo, Yaw. Dahil sa ganoong pagpapakababa mo, bakit hindi na lang ibigay mo na lang ang posisyon mo bilang chairman ng Ding Group? Sino ang nagsabi ng nagpapakababa? Ikaw ang nagsabi ng nagpapakababa. Kung pag-uusapan ang pagpapakababa, sino ang makakatalo kay Tito? Gusto mo bang sabihin kay Lola kung paano ka nagkaroon ng venereal disease? Huwag kang magkalat ng chismis. Sino ang sinasabi mong may venereal disease? Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, sasapakin kita. Ang ibabang bahagi mo ay may masamang amoy. Yun mismo ang sintomas ng venereal disease. Ngayon ay malapit ka ng mamatay. Kung hindi mo ito kaagad ipapagamot, baka hindi ka na umabot pa. Sino ang sinasabi mong may sakit na venereal? Kung muli kang magsasabi ng kalokohan, papatayin kita sa bugbog. Ang ibaba mo ay puno ng malas na siyang eksaktong sintomas ng sakit na venereal. Ngayon ay malapit ka ng mamatay. Kung hindi ka agad magpapagamot, baka hindi mo na iligtas ang iyong buhay. Nagsisinungaling ka. Purong kalokohan. Mayroon ka ba talaga o wala kang sakit na venereal? Wala po akong sakit. Hindi pa naman masyadong malala ang iyong kondisyon kung ako lang ang gagalaw. Sa loob ng 3 araw, magaling ka na. Sayang nga lang. Ayaw mong magpatingin sa doktor. Kahit mga Diyos ay hindi makakatulong. Baliw. Isa kang ganap na baliw. Ma, palayasin mo agad siya sa pamilyang Ding. Yaw, dapat makipaghiwalay ka na sa kanya ngayon. Hindi ko siya kayang hiwalayan. Bakit hindi ka makipaghiwalay? Buntis ako sa anak niya. Paano ka naging ganoon ka walang hiya? Hindi na kita kayang kontrolin. Hayaang ang iyong ama ang magturo sa iyo. Yaw, ang sinabi mo kanina, totoo ba? Ay, yaw. Yung sinabi mo kanina, totoo ba yon? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang kung ano-ano ang sinasabi? Bakit hindi ka nakikinig sa akin? Kanina, ininsulto ako ng mga Ding family, nakita mo rin yun. Siyempre, isa lang akong empleyado, ayos lang na insultuhin ako. Narinig mo rin, hindi nila ako ininsulto. Malinaw na ikaw ang pinupuntirya niya. Hayaan mo na. Huwag na itong mangyari muli. Nagre-rebelde na. Anak, ang mahal mong anak ay kumuha ng isang delivery boy bilang manugang at nabuntis pa sa kanyang anak sa labas. Oo nga, kuya. Sasabihin ko sa'yo. Hindi na karapat-dapat si Yaw na maging chairman ng Ding Group. Ako na lang. Anak, anong nangyari sa'yo? Pupunta ako at yayayain si Dr. Shu. Nagsisinungaling ka. Nakuha ng tiyuhin ko ang sakit na veneral. Anong kinalaman ko doon? Nung sinabi ko na may sakit na veneral ang tiyuhin mo, hindi mo siya tiningnan, kundi ako. Ibig sabihin, alam mo na noon pa na may sakit siyang veneral. Nagsisinungaling ka. Paano ko malalaman? Nagsisinungaling ka. Paano ko malalaman? Ang pamangkin mo, sa totoo lang hindi dapat alam ang sikreto ng iyong tiyuhin. Kung alam, ibig sabihin ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sakit ang iyong tiyuhin. Siya ang unang nanakit sa nanay ko. Ang mga bagay-bagay sa pamilya ding mo, hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin at wala akong interes. Ako ay ang peking manugang na inupahan mo lang. Mabuti at alam mo ang iyong lugar.
Kahit na may relasyon tayo bilang amo at empleyado. Pero, hindi kita amo. Magkapantay lang tayo sa trabaho. Hindi mo ako pwedeng sungitan palagi at hindi mo rin pwedeng sampalin ang aking muka. Anong gusto mong mangyari? Ang sampal na ibinigay mo sa akin kanina, babawian ko. Mangahas ka? Naniniwala ka ba na sasabihin ko sa tiyuhin mo ang tungkol sa sakit niya? Sige. Sampalin mo na. Sinasabi ko na, sasampalin na kita. Sa ganda ng mukha mo, paano ko magagawang saktan ka? Niloloko mo ako. Oy, 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 oy. Maligayang pagdating, Xue Shenyi. Maligayang pagdating, Xue Shenyi. Hayaan niyo akong maglagay ng karayom. Teka muna, kapag itinurok mo yan, baka mawala ang buhay. Jiangze, si Xue Shenyi ang sa Haishi City, pinakamagaling na doktor. Hindi ka man lang niya mapapantayan, isang delivery boy. Lumabas ka rito. Tama nga, bahay ito ng pamilya Ding. Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magsalita? May tao na nakakaistorbo sa paglagay ko ng karayom. Ang sakit na ito, hindi ko na magagamot. Paalam. Xue Shenyi, wag po kayong umalis. Yaw-yaw? Ay, hindi ko sinasabing masama ka. Saan mo nahanap ang baliw na yan? Para maging manugang, nagalit si Xue Shenyi. Sino na ngayon ang gagamot sa tatay mo? Hindi ba dapat palabasin mo siya? Lumabas ka muna. Sige, aalis na ako ngayon. Nasabi ko na, ang lahat ng kailangan kong sabihin. Kayo na ang bahala kung maniniwala kayo o hindi. Ang mga sampal na ibinigay ninyo sa akin, isa-isa kong babalikan. Pakisuyong pakialaman ang karayom ng manggagamot na si Xue. Tatay, anong nangyari sa'yo? Ito, anong nangyari dito? Bilisan ninyong tawagin ang maliit na manggagamot. Maliit na manggagamot. Ako ay nabulagan, hindi nakakilala ng isang dalubhasa na nagdulot ng maling posisyon ng gintong karayom na naglagay sa matandang Ginoong Ding sa bingit ng kamatayan. Pakiusap, iligtas mo ako ngayon. Baka makaistorbo ako sa pagtusok mo. Lumuhod na ang matandang lalaki para sa iyo. Sana ay magpakita ka ng awa. Jiangje, lumuhod ako para sa iyo. Pakiusap iligtas mo ang aking ama. Hindi ikaw ang dapat lumuhod siya? Ano ka ba talaga? Mangahas kang paluhurin ako? Lumuhod ka. Yaw-yaw? Ako ang iyong tiyuhin. Mangahas kang saktan ako? Tiyuhin, si Jiangze lang ang makakapagligtas ngayon sa aking ama. Kung pinapaluhod ka niya, lumuhod ka na lang ng maayos. Kung hindi, agad kitang isusumbong sa pagnanakaw ng ari-arian ng grupo at hahayaan kitang makulong habang buhay. Sige. Luluhod ako. Pakisuyo, manggagamot, maglagay ng karayom. Lumipad na dragon sa banal na korte. Ay, tatay, Manggagamot, ikaw nga ay parang si Huatuo na nabuhay muli. Humahanga ang inyong alagad. Tanggapin niyo po ako bilang inyong alagad. Wala akong interes na magturo, pero maaari kitang gabayan. Alam mo ba kung bakit ka nabigo? Pakisuyo, manggagamot, bigyan niyo ako ng payo. Dahil nilason si Tito Ding. Sino ang mga ngahas na lasunin ng aking pamilya Ding? Paparusahan ko siya ng walang awa. Siya. Anak, anong nangyari sa'yo? Ako, pupuntahan ko si Dr. Xue. May epektibong gamot ako rito. Halika, ibuka mo ang bibig mo. Sino ang naglakas loob na lasunin ang aking pamilya Ding? Pipira-pirasuhin ko siya. Siya? Ha? Paanong magiging ako? Ito ang aking nakatatandang kapatid. Paanong sasaktan ko siya? Huwag kang mag-akusa. Tiyo, hindi ka ba laging umaasa na maagang mamamatay ang aking ama para kapalit maging pinuno ng Ding Group? Mga akusasyon. May ebidensya ka ba? Huwag ka nang magdahilan. May natitira pang kalahating bote ng lason. Nasa iyo, halughugin at malalaman ang totoo, hindi ba? Ikaw na delivery boy, karapat dapat ka bang halughugin ako? Huwag kayong mag-away. Ang isang pamilya ay dapat nagkakaisa? Binata salamat ha? Kung hindi dahil sa'yo ngayon, matagal na sana akong patay. Tatay, siya si Jiangze, ang aking nobyo. Aba,
magaling. Batang may malaking potensyal. Delivery boy lang yan. Ang anak mo'y nagpapakababa. Ikaw na tatay niya, hindi mo ba aayusin? Nay, huwag maliitin ang mahirap na kabataan. Noon, ako ay sa pamamagitan lamang ng pamumulot ng basura ay nakalikom ng ating bilyon-bilyong kayamanan. Kung nagawa niyang gamutin ako ngayon, sapat na iyon upang patunayan siya. Salamat sa papuri, Tio. Tiyo pa rin ang tawag mo sa akin? Ang inyong manugang ay bumabati sa inyo. Biyenan. Bilang pasasalamat sa pagliligtas mo sa aking tatay, pwedeng kong pagbigyan ang isang hiling mo. Ano mang hiling? Anumang hiling ay pwedeng-pwede. Ay, gusto ko. Halikan mo ako. Sige na nga, sino ba naman ang nagsabing iligtas mo ang tatay ko? Para pasalamatan ka sa pagligtas sa aking ama, mapapagbigyan kita ng isang kahilingan. Kahit anong kahilingan? Kahit anong kahilingan. Ay, gusto ko. Ano? Halikan mo ako. Sige, ikaw ang nagligtas sa aking ama. Hoy, Aling Yingrong. Jiangje, tulungan mo ako. Aling Yingrong? Anong nangyari sa iyo? Nasa kamay ko si Yingrong. Pakawalan mo siya. Pakawalan siya? May utang siyang 300,000 piso sa akin. Bakit ko siya pakakawalan? 300,000 piso lang ba? Hahanap ako ng pera para sa iyo. Bigyan mo ako ng 3 oras. Aling Yingrong, kung may isang buhok man lang na mawala sa kanya, papatayin kita. Nagsasabi ka lang ng kung ano-ano. Ay. Patuo sa mundo, nakapagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Ang hindi makapaniwalang Jiangje ay kayang gamutin ang lahat ng sakit. Bah, manloloko ka ba? Ang tunay na banal na manggagamot, sino ang magtatayo ng stall dito? Mga walang silbi na nilalang. Paano ninyo masasabing manloloko ang batang banal na manggagamot? Dr. Shue? Siya si Nakita Dr. na niya. Shue. Batang banal na manggagamot, siya si Ni Wanlong, binatang Ni. Ni Wanlong? Ikaw ba ang anak sa labas ng Ni family of Haicheng Ni Wanlong? Ngunit matapos bumagsak ang Ni family, sa pamamagitan lamang ng iyong sariling pagsisikap, binuhay mo ang Ni family. At ngayon sa ilalim ng iyong pamumuno, ang lakas ng Nie family ay hindi na mas mababa sa Ding family. Gusto ni binatang Nie na samantalahin ang iyong paglabas para magpatingin, para iligtas ang kanyang ama. Sige, basta may bayad. Pakisabi po ang inyong presyo. Batang banal na manggagamot. 300,000. Ang manloloko ay nangahas humingi ng 300,000. Ang 300,000 ay hindi angkop sa pagkatao ng batang banal na manggagamot. Ito po ang 10 milyong piso. Hindi po ito handog. Pakiusap po, tatanggapin nyo ito. Batang banal na manggagamot. Hindi. Kung sinabi kong 300,000, 300,000 lang. Ngunit may gagawin pa ako ngayon. Bukas ako pupunta upang gamutin ang inyong ama. Maraming salamat. Batang banal na manggagamot. Maraming salamat, batang banal na manggagamot. Wag po, wag niyo po akong iligtas. Mas malakas ang iyong sigaw. Mas ganado ako. Binatang Chen. Jiangze, iligtas mo ako. Chen Xiaonian, isa siyang baliw. Jize, sawa na ako sa babaeng ito. Kung gusto mo, sayo na. Ito ang sarili mong pinili. Wala akong kinalaman dyan. Chen Xiaonian, 300,000, handa na. Bilisan mo, pakawalan mo na si Yang Yingrong. Nakumpleto mo ang 300,000? Jiangze, alam kong yayaman ka. Ang ginawa ko sa'yo dati ay para lang i-motivate ka. Nasaan si Yang Yingrong? Siya. Ibinigay ko na siya kay Ding Dongyang. Ding Dongyang? Kung may isang buhok lang kay Yang Yingrong ang mawala, ipapaputol ko ang lahat ng lahi mo. Sino ka? Gusto mo bang maghiganti? Gusto. Kung gayon, maging aso ka mula ngayon. Umiyak ka. Kapag mas umiyak ka, mas nasasabik ako. Nagsusumamo ako sa'yo. Pakawalan mo na ako. May isa pa akong sikreto na sasabihin sa'yo. May sakit ako sa pagtatalik. Tito,
Sa wakas ay umamin ka na. May sakit ka ng bulutong. Jiang Ze, Jiangze, iligtas mo ako. nasaan ang mga tao? May tao ba dyan? May tao ba dyan? Huwag ka nang sumigaw. Kahit na mapasigaw ka ng malakas, walang sino man ang makakaligtas sa iyo. Jiang Ze, ano ang gusto mo? Dadaling ko siya. Sige, pumapayag ako? Papayagan kitang dalhin siya? Ngunit kailangan mong pumayag sa isang kondisyon ko. Anong kondisyon? Tulungan mo akong gamutin ang sakit ko. Madali lang gamutin ang sakit mo. Jiang Ze, basta't kaya mong gamutin ang sakit ko, ano mang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Kung luluhod ka lang sa akin, sasabihin ko sa iyo kung paano gamutin. Sige, sige. Batang doktor, pakiusap. Gamutin mo ang sakit ko. Ah, sige. Dahil sa katapatan mo, sasabihin ko sa iyo kung paano gamutin. Kailangan mo lang maging isang eunuch. Ano? Ano? Naging Inoch? Kung gayon, pwede ka ring mamili na mamatay. Jiang Ze, anong ginawa mo sa akin? Talagang naging Ainok siya. Sa totoo lang, mayroon akong mas magandang paraan ng paggamot. Eh bakit mo naman ginawa yon? Ang basurang tulad niya, kung gagamutin ko siya, papayagan ko lang siyang bastusin ang mas maraming inosenteng kababaihan? Tama ka, nagdudusa lang siya dahil sa sarili niyang gawa. Aray! Yaw-yaw, ginawang tanga ng manugang mo ang asawa mo. Jiang Zexing, unang araw mo pa lang bilang manugang, niloko mo na agad ako. Una, hindi kita niloko. Ikalawa, employer-employee lang ang relasyon natin. Kahit pa niloko kita, wala kang karapatan. Pinapaalalahanan lang kita na mag-ingat ka. Huwag mong hayaang mahuli ka pa ng tito ko. Oo na, oo na. Ate Yingrong, may gagawin pa ako. Kailangan ko nang umalis. Kinakabahan ako, ihatid mo ako pa uwi. Huwag kang mag-alala. Napagsabihan ko na si Chen Xiaon yan at ang grupo niya. Hindi na sila manggugulo sa iyo. Aalis na ako. Pero, umupo ka. Naresolba na ba ang problema ng nobya mo? Hindi ko siya nobya. Magkasama na nga kayong natulog. Hindi pa ba siya nobya? Nakisilong lang ako. Malinis ang relasyon namin bilang magkapatid. Relasyon ng magkapatid? Malinis? Bakit ka na naman nakatitig sa akin? May masamang pangitain na naman ba ako? Bakit ka ba palaging bastos? Bakit mo na naman ako sinasaktan ng walang dahilan? Tingnan mo ito. Ano ito? Monitoring device? May naglagay ng monitoring device sa akin? Pasensya na. Ayos lang. Sino ba naman ang may sabing asawa kita? May monitor na inilagay sa akin ang mga ito. Paumanhin. Walang anuman. Sino ba nagsabing asawa kita? Maganda. Samahan mo akong uminom? Pasensya na. Alak ng estranghero, hindi ko iinumin. Binibini, ang ginoong ito ay si Manager Chen ng Green Hair Entertainment Group. Maraming babae ang gustong makisama sa kanya pero hindi sila makahanap ng pagkakataon. Gusto kanyang ilibre ng inumin? Iyon ang iyong swerte mula sa nakaraang buhay. Payo ko sa'yo, uminom ka na lang. Mahal, may nanliligaw sa akin sa harap mo. Ano ba, wala ka bang sasabihin? Chen Xiaon yan? Mukhang gusto mong masaktan? Ang kamay kong ito, talagang nangangati. Black Dragon Arm? Paano ka nagkaroon ng Black Dragon Arm? Huwag kang sumigaw. Bibigyan kita ng isa pang Black Dragon Arm. Salamat, Master.
Black Dragon Arm? Black Dragon Arm? Paano ka nagkaroon ng Black Dragon Arm? Jiangze. Jiangze, ayos ka lang ba? Ang Black Dragon Arm talagang hindi masisira. Jiangze, mamatay ka na. Huwag mo siyang hawakan. Ganda, para ka pa ring bulag sa walang kuwentang ito? Hindi ka na ba susuko? Sumama ka sa akin mula ngayon. Sisiguraduhin kong walang sinuman ang mang-aapi sa iyo. Walang hiya. Ang tapang mo talaga, pero gusto ko. Bitawan mo ako. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatagpo ng kapayapaan. Kayo ang mamamatay, di ba? Hindi marunong tumanggap ng magandang alok? Ganda, ayusin ko muna si Jiangze, tapos babalikan kita para ayusin ng husto. Jiangze, mamatay ka na! Jiangze, Jiangze, Jiangze. Guro? Huwag po, huwag po. Hindi po ako ang iyong guro. Ako po ay iyong alipin lamang. Ha? Ikaw ay lahi ng dragon. Taglay mo ang kapangyarihan ng siyam na dragon. Kaya, ang bilis mong matuto ng siyam na dragon, na lihim na sining. At ako, ay alipin lamang, na inatasang magbantay ng siyam, na dragon na lihim, na sining, para sa lahi ng dragon, sa bawat henerasyon. Anong siyam na Dragon Secret Art? Sa tingin ko, hindi naman kahanga-hanga. Hindi nga matalo kahit ang Black Dragon Arm. Mahabang kwento iyan. Ang lahi ng dragon ay orihinal na supling ng langit at lupa. Nahahati sa pula, kahel, dilaw, berde, asul, indigo, lila, puti, at itim na siyam na angkan na namumuno sa apat na dagat. Kung gayon, ang Black Dragon ay lahi ng dragon din? Ang Black Dragon ay lahi ng dragon din. Ngunit ang Black Dragon ay hindi anak ng langit at ng emperatris, kundi ang iligal na anak ng emperador at isang mangkukulam pagkatapos silang magkaibigan. Kaya naman siya ay may marahas na pag-uugali. 10,000 taon na ang nakakaraan. Ang Black Dragon ay nagrebelde sa lahi ng dragon na halos ikawasak ng lahi ng dragon. Ganun kalakas ang Black Dragon? Malakas ang Black Dragon, pero ang kasamaan ay hindi mananaig sa kabutihan. Ang Black Dragon ay tuluyang nasupil ng lahi ng dragon sa ilalim ng Extreme Ice River. Ngunit sa mga nakaraang taon, ang mga inapo ng Black Dragon ay naramdaman ang tunay na enerhiya at nagdulot ng kapahamakan sa mga tao. Si Chen Xiaonian? Siya ba ang inapo ng Black Dragon? Hindi. Siya ay isang ordinaryong tao lamang. Sa mga nakaraang taon lamang, ipinasok ng mga inapo ng Black Dragon ang tunay na enerhiya sa kanyang braso, kaya nagkaroon siya ng Black Dragon power. Ano ang gagawin ko? Ang gising mo ngayon ay Red Dragon. Sinusupil ng Black Dragon ang Red Dragon, kaya ka natalo. Ang kailangan mo ngayon ay gisingin ang White Dragon power na sumusupil sa Black Dragon. Tigil. Pakiusap. Pakawalan mo siya. Papayagan kong umalis kung sasang-ayon ka sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Dumausdos ka sa ilalim ng aking mga binti. Ikaw. Hindi. Bibigyan kita ng 3 bilang. Kung hindi ka gumapang, papatayin ko agad siya. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka ba? Mr. Chen, siya pala ang CEO ng Ding Group, Ding Yao? Ano? Natakot ka? Biro. Kung ikaw si Ding Yao, mas matutuwa ako. Ito na ang huling pagkakataon mo. 3, 2, 1. Sandali. Gagapang ako. Sige na. Halika kayo, tingnan nyo. Ito ay si Ding Yao, ang presidente ng Ding Group. Ang diyosa sa puso ng lahat ng lalaki sa buong High City. Malapit na siyang dumaan sa ilalim ko.
Chen Shaon yan. Insultuhin ang babae ko, sisiguraduhin kong wala kang mapuntahan. Lakas ng puting dragon. Paano ka naging ganito kalakas? Kamatayan ang naghihintay sa'yo. Yaw, ayos ka lang ba? Kasalanan mo. Napahiya ako sa harap ng napakaraming tao. Paumanhin, hindi kita naprotektahan ng maayos. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Yaw, hindi ko akalain handa kang gawin ito para sa akin. Magtiis ng kahihiyan, ha? Kung babanggitin mo ulit iyan, papatayin kita. Mamamatay tao. Panginoon, kailangan mo akong ipaghiganti. Kailangan mong patayin ang Jiang Ze na yon, ipaghiganti ako. Sino ang nagsabi sa iyong guluhin si Ding Yao? Isa ka lang aso. Karapat dapat kang hawakan si Ding Yao? Si Ding Yao ay akin. Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Tik ka na sa tabi ni Ding Dongyang. Huwag niyo po akong iwan. Huwag niyo po akong iwan. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Inuutusan kita. Bumalik ka sa tabi ni Ding Dongyang. Ang ibig sabihin ng Panginoon ay, papupuntahin niyo ako sa Ding Group para maging espiya? Oo, alam ko. Babalik na ako ngayon? Babalik na ako ngayon. Panginoon, ang bigote niyo, bakit nakadikit lang? Ang kalagayan ko ngayon? Lahat ito ay dahil kay Jiang Ze. Huwag po kayong magalit, amo. Chen Shaon yan, ikaw na walang kwenta. Bakit ka pa bumalik? Kaya kitang tulungan maghiganti. Ano mo ako tutulungan? Lumabas ka muna. Boss, alam kong naging ganito ka ngayon. Lahat ay dahil kay Jiang Ze. Masasatisfy ka lang kapag pinahiya mo si Jiang Ze at ang mga tao sa paligid niya? Masasatisfy ka lang. Yung babaeng lumabas kanina, iniwan na ni Jiang Ze. Ang babaeng kasama ni Jiang Ze ngayon ay si Ding Yao. Si Ding Yao? Panoorin mo itong video na ito. Tingnan nyo, itong iginagalang na chairwoman ng Ding Group ay tinanggap ang matinding kahihiyan. Nakakahiya talaga. Sa tingin ko, ang posisyon niya bilang chairwoman dapat na niyang ibigay. Tito, sobra ka na. Hindi pa nga kita sinisisi. Ikaw pa ang naninisi sa akin. Yaw, bilang kagalang-galang na chairman ng Ding Group, para lang sa isang nagde-deliver ng pagkain, magtitiis ka ng labis na kahihiyan? Hindi ba iyan nararapat? Dahil siya ang asawa ko. At wala akong tinitiis na labis na kahihiyan. Tiyo? Parang naalala ko, itong si Ginoong Chen. Tao mo, hindi ba? Baka naman ikaw ang nag-uto. Nasaktan kami? Huwag kang mag-imbento ng kasinungalingan. Paano ko naman gagamitin ang isang estranghero para saktan ang sarili kong pamangkin? Ding Dong Yang? Kapag nalaman kong ikaw ang utak sa likod nito, sisiguraduhin kong wala kang matitira. Lumalaban ka pa, ikaw na delivery boy. Tigil. Lola? Jiang Ze, sobra kang walang respeto, hindi ba? Pumunta ka sa kumpanya para saktan ng nakatatanda. Ma, kuya, nakita nyo rin. Siya ay isang manugang na nakatira sa bahay ng asawa. Paalisin nyo agad siya sa pamilyang Ding. Dongyang, nakita ko ang lahat. Ikaw ang unang nanakit. Tatay, hindi pa ganap na gumagaling ang katawan mo. Bakit ka pumasok sa kumpanya? Ganap nang gumaling ang katawan ko. Pumunta ako sa kumpanya para mag-anunsyo ng isang bagay. Gawin ko siyang Jiang Ze bilang Vice President ng Ding Group. Hindi ako sang-ayon. Isa lang siyang nagde-deliver. Anong karapatan niyang umako ng ganito kahalagang posisyon? Oo nga. Tama si pangalawang Ginoo. Tutol ako. Tutol din ako. Anong karapatan ni Jiang Ze para maging vice-presidente? Si Jiang Ze ay mahusay sa medisina, malakas sa martial arts, at may mataas na moralidad. Kung hindi siya ang magiging vice-presidente, sino pa? Gusto ko pang ibigay sa kanya ang posisyon ko bilang presidente. Yaw. Nalinlang ka ba niya? Sa madaling salita,
Sumasang-ayon ako na si Jiang Jie ang maging vice-presidente. Sino ang tutol? Tutol ako. Sino pa ang tutol? Tutol ako? Tutol din ako. Sasaktan mo pa ba ako? Iilan pa lang naman ang boto. Tutol din ako. Bakit pati ikaw tutol? Tatay? Yao. Isa lang naman akong delivery driver. Hindi ako marunong sa pamamahala ng negosyo. Kung gagawin ninyo akong vice-presidente, talagang hindi ko po kakayanin. Mas mabuti kung ordinaryong empleyado na lang ako. Manugang ka ng pamilya Ding. Paano ka magiging ordinaryong empleyado? Talaga? Pwede akong maging driver mo. Marunong akong magmaneho. Jiangze, tama nga ang tingin ko sa'yo. Sabi ng mga tao, pinagnanasaan mo lang ang yaman ng aming pamilya Ding, kaya ka sumama sa amin. Pero nitong huli, palihim kitang binabantayan at nalaman kong ikaw ay isang marangal at tapat na lalaki. Ipagkakatiwala ko si Yao Yao sa iyo. Panatag ang loob ko. Hindi lang kita gagawing vice-presidente ng aming Ding Corporation. Ibibigay ko rin ang 30% ng shares ng Ding Corporation na hawak ko. Ihahati ko sa inyo ni Yao Yao. %15% ng shares ng Dings Group, iyon ay 300 bilyong piso, ibibigay lang sa kanya. Isang delivery rider, isang live-in husband, karapat-dapat ba siya? Hindi ako sang-ayon dyan. Tutol ako. Hindi rin ako sang-ayon. Hindi rin ako sang-ayon. Pa, nalilito ka na ba? Si Jiang Ze, fiancé ko lang siya. Hindi pa siya miyembro ng pamilya Ding. Kahit maging miyembro pa siya, hindi mo pa rin dapat ibigay ang shares sa kanya. Nagpasya na ako. Pa, hayaan niyo muna akong magsanay pa. Oo. Hayaan niyo siyang magsanay pa. Basta't hindi mo ibibigay sa kanya ang shares. Pumapayag ako na gawin siyang vice-presidente. Oo, tama. Kung ganoon, pumapayag din ako na gawin siyang vice-presidente. Sige, hayaan kong magsanay muna si Jiangze. Formal kong ipinapahayag si Jiangze ang vice-presidente ng aming Dings Group. Ano bang pangkukulam ang ibinigay mo sa tatay ko para masyado siyang bilib sa iyo? Siguro iniisip ng tatay mo na buntis ka, kaya hindi mo kayang gampanan ang posisyon ng chairman, kaya gusto niyang tulungan kita. Sino ang buntis? Yan ang sinabi mo mismo, ikaw iyan. Nakuha mo pa akong bastusin. Bastos. Hello? Malit na manggagamot. Malapit nang pumanaw ang tatay ko. Pumunta ka na rito, dali. Pakiusap, maliit na Diyos ng medisina. Iligtas mo ang aking ama. Naku po. Ginoong Nye. Inalerto ng itim na dragon ang inyong ama at ngayon ay naputol na ang kanyang pulso. Pakiusap, maliit na Diyos ng medisina. Iligtas mo ang aking ama. Hindi naman sa ayaw kong tumulong, ngunit kung gagawin ko ito, ubos na ubos ang aking enerhiya. Kailangan ko ng 3 araw para makabawi. Pakiusap, maliit na Diyos ng medisina. Kung maililigtas mo ang aking ama, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Sige! Dahil sa iyong pagmamahal, tatangkain kong iligtas ang buhay ng iyong ama. Maraming salamat, maliit na Diyos ng medisina, sa pagliligtas ng buhay. Hindi na kailangang magpasalamat, Ginoong Nye. Dahil maayos na siya, aalis na ako. Balang araw, maliit na Ginoo, kung may kailangan kang tulong, tutulungan kita ng buong puso. Wanlong, noon, kasalanan ng iyong ama, patawarin mo na ako. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Tiyingrong, gutom na gutom ako. Ipagluto mo naman ako. Sige. Maupo ka muna. Sige. Masarap ba? Mhm. Bakit ang init ng mukha ko? Nilalagnat ka ba? Bakit ang pula ng mukha mo? Ate Yingrong,
Ang ganda mo. Gusto mo ba ang ate? Gusto. Nagising ka na? Bakit ako narito? Jiangze, kagabi ko lang nalaman, isa kang tunay na dragon. Isang malakas na dragon na bumabagtas sa ilog. Isang dragon na lumilipad sa 4 na dagat. Isang lumilipad na dragon sa kalangitan. Ate Ingrong, paumanhin? Nawalan ako ng malay kahapon? Paumanhin? Hindi ako tao? Jiangze, hindi ako nagagalit sa iyo. Gusto kita. Ate, papasok muna ako sa trabaho. Jiangze, bakit ka narito sa Ding Group? Para magtrabaho. Magtrabaho? Namimigay ng flyers o cleaner? Vice President? Vice President? Pinapatawa mo ako ng sobra. Bakit ang hilig mong magyabang? Deserve mong maging walang kwenta habang buhay. Sasabihin ko sa'yo, ako ngayon, ang paborito ni Ding Dong Yang. Gusto mo bang purihin kita para tumaas ang posisyon at sahod mo? Hindi na kailangan. Pinupupog ng isang eunuch, tapos ipinagmamalaki pa? Jiangze, na ang isang Ainok ang nag-aalaga sa akin, iyon din ang kakayahan ko. Hindi masama ang kumita ng pera sa sarili kong kakayahan. Bakit mo ako hinahamak? Inuutusan kita ngayon, nadilaan ang sapatos ko hanggang luminis. Jiangze, maglakas loob kang saktan ako? Dati, pinakamamahal kita dahil ikaw ang girlfriend ko. Ngayon pinagtaksilan mo ako? Wala na tayong anumang relasyon. Wala akong dahilan para magparaya sa'yo. Jiangze, palalayasin kita sa Ding Group. Sige, titingnan ko kung paano mo ako palalayasin sa Ding Group. Master, may nambubuli sa akin. Hoy, Master, may umaapi sa akin. Ikaw na ang bahala diyan. May parating na para ayusin ka. Chen Xiao niyan. Patayin mo siya. Nako, hindi pa bumabalik ang aking tunay na enerhiya. Ngayon ay malamang na matalo ako. Hindi. Hindi ko siya kalaban. Chen Xiao niyan. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Patayin mo siya. Ikaw na salbahe. Nangahas kang kawalang galang sa Vice-Presidente. Maligayang pagdating, Vice-Presidente. Vice-Presidente? Siya talaga ang Vice-Presidente? Paano naman siya magiging Vice-Presidente? Dahil siya ang asawa ko. Presidente, Tumigil ka. Presidente. Ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob ka pang bumalik sa Ding Group? Jiangze. Patayin mo siya. Ha? Anong sabi mo? Patayin mo siya. Ang daming tao sa opisina? Hindi yata magandang magkaroon ng gulo? Presidente, dati ako ang mali. Hindi ko kayo nakilala. Nasaktan ko kayo. Pakiusap, iligtas niyo ang buhay ko. Nang pilitin mo akong dumaan sa ilalim ng mga hita mo. Naisip mo ba na darating ang araw na ito? Presidente, patawarin niyo ako. Kung talagang hindi pwede, dadaan ako sa ilalim ng mga hita niyo. Ikaw, naglakas loob ka pa ring insultuhin ako. Presidente, pakiusap, patawarin niyo ako. Anong gusto niyo? Sundin ko na lang ang sasabihin niyo. Ay, yaw-yaw. Hindi naman siya karapat dapat mamatay. Sa tingin ko, kaunting pagpaparusa lang sa kanya ay sapat na. Presidente, anong gusto niyo? Susundin ko na lang. Ayoko. Kailangan kang mamatay. Sandali. Yaw-yaw. Hindi ba't nagbibigay ng buhay ang langit? Paano kung
Hayaan na lang natin siyang putulin ang sarili niyang Black Dragon arm? Hindi ba? Ikaw? Ganun ba? Maglakas loob ka pa ring lumaban? Hindi po. Umalis ka na. Salamat po, Chairperson, sa pagligtas ng buhay ko. Vice Chairperson, ano ang ginagawa mo? Ganap kitang sisirain. Pero hindi ba ikaw pa ang namagitan para sa akin kanina? Ang pamamagitan ko para sa'yo kanina ay dahil hindi pa bumabalik ang aking panloob na lakas. Hindi kita kalaban. Ngayon ay pinutol mo mismo ang iyong Black Dragon arm. Sinusukol mo ang sarili mong kamatayan. Ikaw, ipadala mo siya sa ospital. Ang kanyang mga gastusin sa medisina, ang Ding Group ang sasagot. Opo, Vice President. Hindi ko inaasahan, may ganito ka pa palang kakayahan. Nako, ang galing ko. Unti-unti mo pang makikita sa hinaharap. Pero iniisip ko, sino ang nagbigay kay Chen Xiaonian ng lakas ng loob na ito? Upang maglakas loob na pumunta sa Ding Group? Si uncle ko. Tito, ikaw ang hinahanap ni Chen Xiaonian, tama? Oo, ako ang hinahanap niya. Kagabi ikaw ang nag-utos sa kanya na kalabanin ako. Hindi ba? Sasabihin ko sa'yo, ang bagay na ito, mali ang akala mo kay Uncle. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin. Bakit kanya hinahanap kong gayon? Nagpakita siya sa akin ng isang napaka-interesanting video. Ganito, ipapadala ko sa'yo ngayon. Jiangze. Wala kang hiya. Yao, nadala lang ako ng bugso ng damdamin. Jiangze, dati kang mahirap at walang-wala. Hindi ko nga alam kung anong swerte ang nakamit ng angkan mo at nakilala niyo ang aming pamilya Ding. Tinrato ka ng maayos ng aming pamilya Ding at naglakas loob kang sakta ng damdamin ni Yao Yayo. Yao Yao, pinapayuhan kita. Paalisin mo na siya sa pamilya Ding ngayon din. Yao Yayo. Ito ay usapan naming dalawa. Kaya huwag na kayong mag-alala, Tiyo. Sige. Kahit hindi siya paalisin sa pamilya Ding, ang posisyon ng vice-presidente ay hindi na niya dapat upuan. Sige. Kung gayon, aalisin natin si Jiangze sa kanyang posisyon bilang vice-presidente. Tignan ninyo, ang pinakabagong produkto ng Dings Group. Ay nako. Hindi ba yan ang bayaw ng pamilya Ding? Bakit? Naging presidente, pero namimigay pa rin ng flyers? Ang walang kuwentang yan. Talagang ang walang kuwenta, hindi na mababago. Mengiran. Gusto mo bang matulad kay Chen Xiaonian? Bitawan mo ako. Ano? Gusto mo bang saktan ang isang babae sa kalye? Mengiran, sinasabi ko sa'yo, ang dahilan kung bakit ako lumalabas para magbigay ng flyer ay dahil gusto ko ang mga bagay na ayaw kong gawin, walang makakapilit sa akin. Wala kang silbi. Bakit ka naririto? Jiangze, pinahirapan ka namin. Si Yao Yao ay medyo may mainit na ulo. Huwag kang magalit sa kanya. Para makabawi sa'yo, ipinaayos ko na sa abogado na ito ang kasunduan sa paglilipat ng equity. Ngayon, ang 30% ng aking equity ay hinati na sa'yo at kay Yao Yao. Hindi. Paano mangyayari iyon? Tagalabas lang ako. Hindi ka tagalabas. Ang pera ay wala ng anumang kahulugan sa akin. Matagal ko nang gustong bitawan ang pasaning ito para ituloy ang martial arts. Pero palagi kong pinag-aalala si Yao Yao. Ngayon na mayroon kang mag-aalaga kay Yao Yao para sa akin, maaari na kong lumisan ng panatag at ituloy ang martial arts. Ay, alagaan mo si Yao Yao. Magkikita pa tayo ulit. Hindi ko inaasahan. Ang aking biyenan ay isa pa lang mahusay na tao na hindi mahahanap sa mundong ito. Panginoon, iligtas mo ako. Hindi lang kita ililigtas, bibigyan din kita ng maraming pera. Maraming pera.
Yaw Yaw? Jiang Ze, ikaw ba ang pumatay sa tatay ko? Yaw Yaw, bakit mo naman nasasabi yan? Bigla na lang nawala ang tatay ko at hinati pa niya ang 30% ng shares niya sa iyo at sa akin. Siguradong kinidnap mo siya, tapos pinilit mong ibigay sa iyo ang shares. At sa huli, pinatay mo siya. Hindi totoo yan. Siya mismo ang lumapit sa akin at pilit niyang ibinigay sa akin ang shares. Nasaan na siya ngayon? Sabi niya, hinahanap niya raw ang martial arts. Pakinggan mo nga. Ang dahilan na sinabi mo, nakakatawa ba o hindi? Sa totoo lang, feeling ko rin na medyo hindi ka pani-paniwala yan. Pero hindi talaga ako nagsisinungaling. Ay, tatay. Yaw Yaw, Tatay, nasaan ka na? ako ngayon ay nasa East Sea Penglai Pavilion na. Ang tungkol sa kumpanya, ipinagkakatiwala ko na sa iyo at kay Jiang Ze. Tatay, bakit ka naman ganyan? Makinig kayo sa sasabihin ni Jiang Ze. Hindi na ako magtatagal pa sa inyo. Ay, tatay. Nakita mo na ba? Sabi ko naman, hindi ako nagsisinungaling. Ang lalaking binayaran ko lang para magpakasal. Bakit ka may karapatang kumuha ng 15% ng shares ng Ding Group? Alam ko, hindi ako karapat-dapat na kumuha ng shares ng pamilya ninyo. Kaya nga ako dumating para kausapin ka kung paano ibabalik sa iyo ang mga shares na iyon, di ba? Talagang handa kang ibalik sa akin ang 15% shares na iyon? Ang hindi akin, ayoko. Anong balak mong gawin? Masamang balita, Chairman. May sumusubok na bilhin ang Ding Group. Sino ang taong ito? Si Chen Xiaonian. Chen Xiaonian? Opo. Hindi ba siya nasa ospital? Saan kukuha si Chen Xiaonian ng ganoon karaming pera? Hindi namin alam iyan. Ang tanging nalaman namin ay isang misteryosong tao ang naglalagay ng pondo sa kanila. Ibig sabihin, si Chen Xiaonian ay isang cover-up lang? Opo. May iba pa sa likod niya. Sino kaya ang taong iyon? Ding Yao, magkita tayo at mag-usap. Hinahanap din kita. Ding Damainu dito. Uy! Gumaling ka agad ah. Ikaw pa lang, balak mo na akong saktan? Talaga bang gumaling ka na? Sino ang nag-utos sa'yo para kalabanin kami? Sa harap ng maraming tao, magagawa mo ba akong patayin? Kung gusto kitang patayin, wala kahit sino ang makakapigil. Jiang Ze, palayain mo siya. Saan ka kumuha ng ganoong karaming pera? Kung saan ako kumuha ng pera, hindi mo na kailangang alamin. Pinapunta kita ngayon dito para lang sabihin sa inyo na simula ngayon ang Ding Group, ako na ang masusunod. Mayroon ka lang, sa Ding Group, 30% ng shares, malayo pa sa pagkontrol. Paano kung idadagdag ang shares ko? Anong gagawin mo? Hindi ba matagal mo nang gustong kontrolin ang Ding Group? Pwede tayong magtulungan? Tito, nakipagsabuatan ka pa sa labas, ipagkanulo ang pamilyang Ding. Anong pamilyang Ding? Ikaw at ang tatay mo, kailan niyo ba ako tinuring na tao? Matagal ko nang sawang-sawa sa pamilyang Ding. Gusto ko, mamatay kayong lahat. 30% ng shares na hawak ko, kasama ang 10% na hawak ni Ding Dongyang, ay sapat na para makontrol natin ang grupo. Sa susunod, ang Ding Group, tayo ang masusunod. Hindi pwede. Ang Ding Group ay pag-aari ng pamilya Ding. Hindi ito pwedeng mapunta sa iba. Magkano ang presyo mo? Gusto kong bilhin pabalik ang shares ng Ding Group. Ang presyo ko, baka medyo mataas. Kung anong ipresyo mo? 1 trilyon? 10 trilyon? Napakamapanamantala mo naman. Hindi. Hindi ko kailangan ng 10 trilyon. Isang tao ang kailangan ko. Sino? Ikaw, Ding Yao. Kapag pinalayas mo si Jiang Ze sa pamilya Ding at hinayaan mo akong gawin ang gusto ko sa kanya, ang shares na hawak ko, maaari kong ikonsidera na ibenta sa'yo. Yaw Yaw, tingin ko maganda ang ideyang iyan. Gusto kong makita kung ano ang kaya nilang gawin sa akin. Ikaw na walang kwenta, mukhang marunong ka namang umintindi. Huwag kang mangarap ng gising. Bakit? Nahihiya ka pa rin sa amoy delivery na iyan? Hindi ako nahihiya kay Jiang Ze. Kinasusuklaman lang kita. Si Ding Yao talaga ang babaeng ito, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Naniniwala akong tiyak na papayag siya sa kondisyon mo. Dahil sa kanyang puso, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa Ding Group. Ang dahilan kung bakit hindi siya pumayag ng harapan ay dahil takot siyang makahalatang si Jiang Ze. Ibig mong sabihin, si Ding Yao ay mananakit kay Jiang Ze? Tiyak.
Yao-yao? Napirmahan ko na ang kontrata. Yung 15% shares na ibinigay sa akin ni Itay, iyon na iyon. Ngayon may 45% ka na ng shares. Dapat mo nang kayang baligtarin ang sitwasyon. Salamat sa'yo, Jiangze. Bakit ka pa nagkakahiyaan sa akin? Bakit ka sobrang bait? Eh, asawa mo ako, di ba? Noon, kung paano kita trinato, kasalanan ko yon. Sa susunod, susubukan kong bumawi sa'yo. Paano mo naman ako babawian? Sandali. May mga tao sa labas, nakakahiya. Eh, ikaw naman ang nangasar sa akin muna, di ba? Jiangze, Nag-aaway ba? Si Presidente at Vice-Presidente. Kailangan ba nating tumawag ng pulis? Tawag ng pulis? Mag-asawa lang sila na normal na nag-aaway, karaniwan lang iyan. Bakit patatawag ng pulis? Jiangze, nasasaktan mo ako. Ang gago mo. Uy, bakit mo ako kinagat? Yao-yao, tulungan mo ako. Papatayin ako ni Lola. Nako po, hindi ko na po uulitin. Hindi ko na po uulitin. Pakiusap, patawarin niyo ako. Papatayin kita. Yao-yao, dali tulungan mo ang tiyo mo. Lola, para kanino ka ba nagpapanggap? Kung gusto mo talagang patayin ang tiyo ko, kumuha ka ng kutsilyo sa kusina. Hindi nakakamatay ang feather duster. Oo. Kukuha ako ng kutsilyo, papatayin ko itong traitor na bagay na ito. Tama na po, Lola. Yaw, nangako na sa akin ang tiyo mo. Hindi na siya makikipagtulungan sa kay Chen Xiaonian at sinusuportahan ka rin niya na maging chairperson. Talaga po, tiyo? Naiintindihan ko na. Gaano man ang mangyari, hindi ko maaaring tulungan ang mga tagalabas na apihin ang ating mga miyembro ng pamilya Ding. Kailangan ko pa palang magpasalamat sa iyo. Yaw-yaw, mag-ingat ka baka may patibong. Naiintindihan ko. Tiyo, kung ganon, ang iyong 10% ng shares, ilipat mo na rin sa akin, di ba? Sige, kukuha ako ng kontrata sa abogado. Jiangze, umalis na rin tayo. Ay, Yaw. Tingnan mo si Jiangze, minsan lang siya nakauwi. Bukas na lang siya umalis. Jiangze, kumain ka ng orange. Salamat po, Lola. Ay, kayo. Matamis ba? Jiangze? Anong nangyari, Jiangze? Jiangze, anong nangyari? May laso nito. Uy, Jiangze. Yaw. Tama ang desisyon mo. Yaw. Sabi ng pangalawa mong tiyo, basta tulungan mo siyang alisin si Jiangze, tutulungan ka niya, labanan si Chen Xiaonian, para manatili kang chairwoman ng Ding Group. Hindi pwede. Hindi ko kayang traidurin si Jiangze. Yaw, pag-isipan mo ng mabuti. Isa lang naman siyang nakikitirang manugang, hindi ba? Tama na. Huwag ka nang maging malambot ang loob. Sabihin mo sa pangalawa mong tiyo na bumalik agad at alisin siya para hindi na tayo magkaproblema pa sa hinaharap. Jiangze. Oh, pangalawa, bumalik ka agad. Hindi na siya makakabalik. Hoy, Ding Yao? Nasa akin si Ding Dong Yang. Ha. Yaw, anong gagawin natin? Si Dong Yang ay dinukot ni Chen Xiaonian. Hayaan mo siyang mamatay. Hemfe. Maawa ka. Pakawalan mo ang anak ko. Ding Yao, ibigay mo sa akin si Jiangze. Sige. Nandito si Jiangze. Pwede mo na siyang kunin ngayon. Ayaw ko. Hindi mo pwedeng galawin si Jiangze. Ibigay mo sa akin si Jiangze at palalayain ko ang pamilya Ding. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang pamilya Ding ninyo ay magkakawatak-watak. Yaw. Bakit ka ba ang gulo mo? Si Jiangze ay isang ampon na manugang lang. Wala na. Pwede naman tayong humanap ng iba, di ba? Sabi ko ayaw ko. Iisa lang si Jiangze. Dahil sa sobrang pagmamahal mo, pagbibigyan ko kayong dalawa nang mamatay ng magkasama. Jiangze, hindi ba nilason ka?
Huwag mong kalimutan, ako ay isang henerasyong banal na doktor. Ang lason na ito ay hindi makakaapekto sa akin. Jiangze, talagang kahanga-hanga ka. Chen Xiao Nian. Pinatawad na kita ng maraming beses, bakit hindi ka pa rin natututo? Kung ganoon, ihahatid na kita sa hukay. Uy, Jiangze, hindi mo ako pwedeng patayin. Si Ding Dongyang ay hawak ko pa. Kapag pinatay mo ako, mamamatay si Ding Dongyang. Kung mamatay man siya o hindi, anong pakialam ko? Jiangze, hindi mo pwedeng patayin siya. Matandang halimaw? May lakas ka pang magsalita. Saang bahagi ba? Naloko ko ang pamilya ninyong Ding? Ikaw at si Ding Dongyang ay nakipagsabuatan sa mga tagalabas para lasunin ako. Jiangze, nagkamali ako. Kami sa pamilya Ding, tiyak na babawi kami sa iyo. Jiangze, tingnan mo. Mayroon ditong 800 bilyong piso. Lahat ay sa iyo. Kapalit ng buhay ng anak ko. Ang 15% ng pamilya ninyong Ding na ibinigay ko na, itong mumunting 800 bilyong yaman, hindi ko kailanman pinapansin. Jiangze, alam ko rin ang tungkol sa paglalason. Huwag mo nang pahirapan si Lola. Sige, bibigyan kita ng konsiderasyon. Bitawan mo na agad si Ding Dongyang. Hindi pwede. Kapag binitawan ko si Ding Dongyang, paano kung hindi ka tumupad sa usapan? Niloko mo na ako minsan. Lolokohin mo pa ba ako ulit? Kapag sinabi kong lumayas ka, hindi ko iniintindi kung bibitawan mo man o hindi si Ding Dongyang. Maraming salamat dakilang manggagamot sa pagbibigay ng pagkakataong mabuhay. Jiangze, kung hahayaan mo siyang makaalis, paano kung talagang saktan niya si Ding Dongyang? Ano nang gagawin natin? Ganun talaga ang tadhana niya. Panginoon, bakit ka nandito? Para patayin ka. Sino ka ba? Si Ni Wanlong? Ang mga bahagi ni na Ding Dongyang at Chen Xiaonian nasa akin na ngayon. Ako na ang controlling stockholder ng Dingming Group. Ni Wanlong. Ikaw pala ang nasa likod ng lahat. Ding Yao, naalala mo pa ba? Noon ay nagmamahalan tayo, pero kinasuklaman ako ng pamilya Ding nyo. Dahil isa akong bastard at hindi kanila pinayagang pakasalan ako. Ikaw na isang bastard. Karapat-dapat bang pakasalan ng anak ng pamilya? Ding ko, umalis ka. Nangyari na yan noon. Para sa'yo, tapos na yon. Pero kailanman ay hindi ko yon nalimutan. Teka, Ginang, karapat-dapat na ba akong pakasalan si Ding Yao ngayon? Karapat-dapat, siyempre karapat-dapat. Yaw-yaw. Si Ginoong Nie ay labis na nagmamahal sa iyo. Dapat mong iwanan agad itong pulubi at pakasalan si Ginoong Nie. Yaw-yaw, pakasalan mo ako. Kapag pinakasalan mo ako, ang Dings Group ay iyo pa rin. Hindi. Tapos na ang lahat sa atin. Para sa iyo ay tapos na, pero hindi sa akin. Yaw, alam ko, para sa iyo, ang pinakamahalaga ay ang Dings Group. Huwag mo akong alalahanin, okay lang. Pakasalan mo na lang siya? Tutuloy? Ako naman ay peking manugang lang na inupahan mo ng 5 milyong piso. Kaya pala, peke kang manugang. Yaw-yaw, mas lalo mo nang dapat pakasalan si Ginoong Nie. Yaw-yaw, alam kong may pagmamahal ka pa rin sa akin, di ba? Huli na. Mahal ko na ang iba. Jiangze, tama ka. Inupahan nga kita. Pero sa panahong nakasama kita, matagal na kitang lihim na minamahal. Naniniwala ako, sa buong buhay ko ay hindi na ako makakahanap ng asawang kasing galing mo. Kung hindi kita makukuha, sisirain kita.